Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's napakaaga na mga mind conditioning na ito. Ito mga kababayan, no? Inang tanghere ito. Ito pong tanghere, naglabas po ng survey. Ito pong survey nila ay para po sa presidential preference survey para po sa presidential elections sa 2028. Anak ng 3 years pa. 3 years pa mga kababayan yung susunod na eleksyon, yung presidential elections. Tapos eto nga inang tanghering ito ay minamind condition na agad ang ating mga kababayan. Eto po daw ang ayon daw sa kanilang mga napiling tanungin. Eto mga kababayan, no? Tingnan nyo sa litrato yung inyong mga idol. Sabi po ng eto nga inang tanghering ito. Latest tangheri survey. Si Vice President Sara Duterte at si Senator Bongo raw ang projected mga kababayan to be the President and the Vice President respectively for 2028. Anak ng toko yan. Paano nyo nasabi na sila ang projected President and Vice President? Ilan na ba tinanong niya? Tingnan nga natin. Itong inang tanghering ito. Nagmamind conditioning na naman Aga nyo 2028 pa, 2025 pa lang ngayon. Katatapos pa lang ng eleksyon. Meron pa nga impeachment, di pa nga naumpisahan Gagawin nyo na agad presidente si Sara Duterte at si Bongo Vice President. Inang tangheri yan. Ilan ba yung tinanong nyo? Wala nga 2,000 participants. 2,000. Ilan ba ang botante ng Pilipinas? Ilang milyon ang botante ng Pilipinas? 2,000 lang yan, 2,000, tas may margin of error pa. Sa 2,000 na tinanong ninyo, meron pang 2.15% na margin of error. Ibig sabihin, mali pa. Meron pang error. Hindi siya ganun na ka-accurate. Saka tagal-tagal pa. 3 years pa. Walang iya. Tapos sasabihin nyo, projected President and Vice President. Inang tangheri yan. Nakakabisit. Ang aga nyo naman. Ang aga nyo naman mag-mind conditioning. Di pa nga nagsasabi itong mga to kung tatakbo to o hindi Walang iya talaga itong inang tanghering ito. Pasensya na po kayo mga kababayan. Ang tagal pa mga kababayan 3 taon pa. 3 taon pa ang susunod na eleksyon. Tapos ito pong tanghering ito, naglabas ng para saan? Bakit kayo naglalabas ng napakaagang napakaagang survey? Na ang tinanong nyo lang 2,000. Ni wala pa sa katiting, wala pa atang 1% ng botante sa buong Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo, na projected to be President and Vice President? Ang kapal naman ng inang tanghering ito. Ibang klase. Dapat itong mga survey na ito mga kababayan, dapat pinagbabawal to Kasi ginagamit ng mga politiko, nagbabayad ang mga politiko, binabayaran itong mga survey firms. Sabihin ng tangheri, hindi naman kami bayad. Hindi bayad. Ngek-ngek nyo. Imposible nga walang bayad dyan. Ano yan? Kusang loob? Volunteer? Volunteer kayo? Meron kasing mga survey na na commission survey. Ibig sabihin na commission survey, may nagpa-survey. Negosyo yan Negosyo yan. Tapos, ito pa. Ginagalit nyo talaga ako Ang inang tanghering to. Oy, hindi ako nagbumura. Sabi ko, inang tanghere. Inang tanghere. Inang tanghere to Noong nakaraang eleksyon mga kababayan,
pagbasihan natin yung nakaraang eleksyon. Doon po sa kanila mga survey, Pulse Asia, Publicus, Inang Tanghering ito, SWS, laging nandoon si Ramon Bong Revilla Jr. Laging pumapasok sa top 12 si Willie Revillame. Sino pa? Laging pumapasok si Tulfo. Sino ba yung Tulfo? Si Ben Tulfo. Laging pumapasok. Minsan nga magkasunod pa sila eh. May pagkakataon pa sa survey nila. 1-2, parehas Tulfo. Oh. Doon sa election survey nila, nitong nakaraan, may nakita ba tayong Bam Aquino na pumasok sa top 12? May nakita ba tayong sino? Si Kiko Pangilinan na pumasok sa top 12? Wala. So, hindi po accurate ang survey. Kaya wag po natin paniniwalaan yung mga survey. Ito po mga kababayan, kay aga-aga. Walang hiya yan. 3 taon pa po bago mag-eleksyon. Pero etong Inang Tanghering ito, iminamind conditioning na ang mga tao. Oh. 2,000 po 2,000 ang pinili nilang hindi ko alam kung saan kinuha ito mga tinanong nila. At malamang mga DD shit. Malamang mga DD shit ang tinanong nito. Ito, huwag na natin basahin ito na bibisit ako eh. Dito tingnan na lang natin yung numero. Ito mga kababayan, dito muna tayo sa Vice Presidential Preferential Survey. Kung gaganapin daw ngayon ng Vice Presidential elections, ito raw ang magsisipanalo. Pero etong mga ito, hindi pa naman sila nagsasabi na sila tatakbo sa pagka-Vice President. Pero dahil nga naisip ng Inang Tanghering ito, para ma-mind condition lang ang mga tao, eto naglabas sila ng survey kuno. At eto raw ang gusto ng tao. Wala nga gusto ng tao, 2,000. Kumpara mo, ilang porsyento? Wala pang 1%. Ang 2,000 na kinuha nyo para tanungin sa total number of voters dito sa Pilipinas. Tapos para mga magko-conclude kayo na projected to be president and vice president? Ang kapal naman ng kapal ng alang-alang nyo Dito raw sa 2028 Vice Presidential Survey. Ito kasi 2028, tanggal pa Imbis na nagtatrabaho tayo. Kayo mga politiko. Katatapos pa lang na eleksyon. Magtrabaho muna kayo. Huwag nyo munang isipin na itong eleksyon sa susunod. 3 years, baka pwede naman magtrabaho muna kayo. Anak ng tokwa. Huwag nyo muna isipin yung susunod na eleksyon. Buset. Inang Tangheri talaga. Si Bongo daw. Ayan, ang number 1. Kung gaganapin daw ang 2028, yung buhok tuloy tumayo. Kung gaganapin daw ang 2020, kung gaganapin daw ang vice presidential elections ngayon, si Bongo raw ang mananalo at makakuha ng 38%. Pwede nyo pang ginawang 100. Total, gusto nyo naman na si Bongo talaga mapakita nyo na siya ang gusto nyo maging vice presidente. Pwede nyo pang ginawang 100. Nahiya pa kayo. Inang Tangheri to. Susunod daw si Bam Aquino. Si Bam Aquino kababalik pa lang sa Senado. 6 years ang 6 years ang pwesto niya sa Senado. Sa 2028 3 years pa lang. Sa tingin nyo tatakbo si Bam Aquino para maging vice president? Sa tingin ko hindi kasi matagal-tagal na siyang nawala sa sa Senate. So sa tingin ko tatapusin niya yung 6 years. At mag-observe muna yan kung anong dapat gawin. Pero inilagay na nga Tangheri Pangatlo raw si Rapi Tulfo. 9%.
Bababa na ng sunod. Oh. Ba't niyo bang ginawa zero? Ginawa niyo ng 0 at 100 si Bongo para para tapos na. Ayun lang naman ang gusto niyo palabasin dito eh. Rapi Tulfo, 9%. Ontiveros, 5%. Erwin Tulfo, si Erwin Tulfo kakapanalo pa lang yan eh. Si Ontiveros, hindi naman tatakbong vice president yan. Malamang presidente tatakbuhin yan. Chis Escudero, ito, nangangarap din to. Nangangarap din to eh. Kaya nga, pinipigil yung impeachment eh. Taas din ang pangarap na itong si Kilay eh. Mas lalo na yung sumunod, Amy Marcos, nangangarap din to maging presidente. Kaya yung presidente, nakapatid niya, kung ano-ano ang ginagawa niya. Ibig sa suporta ng presidente, kapatid niya, kadugo niya, mas pinili pa niya yung kaaway nung presidente na kapatid niya. Mas pinili pa yung mga yung mga tulonggis. Nangangarap niya, Robin Padilla. Isa pa yan. Buti na lang, matatapos ka na sa 2028, tapos sa paghihirap namin. Ang sakit na ng ulo namin eh. Ha? O si Others daw, 3%. Kilala niya ba si Others? Saka si Undecided. O, mas mataas pa si Undecided kaysa kay Others. Mas mataas pa si Undecided kaysa kay Risa Ontiveros. Ito kalokohan talaga to. Ko eh. Ang aga kasi. Ang aga naman yan. Tanghere. Ayan po ang kalalabasan daw ng vice presidential elections kung ngayon ginanap. Ito raw ang magiging resulta. At ito matindi mga kababayan. Kung ngayon daw ginanap ang 2028, hindi pala pwede yun ngayon 2020. Kung ngayon daw ginanap ang presidential elections, ito raw ang resulta. Mananalo daw si Sara Duterte. 35%. Gaya ng sinabi ko, ba't di nyo pang ginawang 100? Total, gano'n naman talaga gusto nyo mangyari. Di ba? 35% Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, kung ito maging presidente natin, kawawa po ang bansang Pilipinas. Biruin nyo dun sa mga napag-usapan natin. Wala pong ginawang mabuti ang gobyernong Marcos. Lahat po para sa kanya, mali, masama. At naggagaling-galingan. Biruin mo, sabi niya, yung PNP raw dapat ang pinanguhuli daw sa mga kriminal, yung drone. tapos mga robot. Kasi daw yung robot saka yung drone hindi daw napapagod. Di ba? May tililing na ata. Yan. Sara Duterte raw ang mananalo. Pangalawa daw, sino? Si Leni Robredo. Si Madam Leni Robredo, gusto ko tumakbo bilang presidente. Sa totoo lang. Tapos Bongo. Pasok din siya sa pinili ng mga taga Davao. Kasi, saan ba ginanap yung Saan ba kinuha yung mga tinanong nila? yung tinanong nila. Saan ba? Hindi kasi sinabi dito kung saan pero malamang sa Davao to. At mga DDA sa mga natanong. Pang-apat daw, si Rapi Tulfo. Pang-5, Martin Romales. Pang-6, Risa Ontiveros. Pang-7, Chis Escudero. Pang-8, Robin Padilla. Pang-9, Amy Marcos. At si Undecided. Buti pa si Undecided, mataas yung porsyento. Mas gusto ko pa iboto si Undecided kaysa dito sa mga nandito. Sa totoo lang, maliban kay Leni Robredo at kay Risa Ontiveros, mas gusto kong iboto si Undecided kaysa dito sa mga nandito. Sa totoo lang. Kaya ito, mga kababayan, napakaaga namang mind conditioning nito. Inang tangheri ka. Napakaaga. Napakaaga mong magtrabaho. Napakaagang magtrabaho na itong tangheri na to. Ayong iba. SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, wala pa ba? Si Tikia, hindi pa ba gumagalaw? Hindi pa ba nautusan na magsagawa ng survey? Ito matibay mga kababayan. 3 taon pa po ang susunod na eleksyon. Pero nagmamind conditioning na etong mga tulonggis na ito. At biro mo 2,000 lang tinanong ninyo. Tapos kung makapagsalita kayo, sasabihin ninyo
na ito ang projected to be the president and the vice president respectively for 2028. Mga kapal lang ano nyo, kapal lang alang-alan ninyo. Paghihilahin ko yung alang-alan ninyo. Ayos kayo ah. Ito mga kababayang survey na to, wag po kayo maniniwala, wag po kayo magpapadbudol, wag po kayo magpapaloko. Nung nakarang eleksyon nga eh, panay palpak yung eleksyon nila eh, yung survey nila eh. Si Budots King lagi nandoon pero ng eleksyon talo. Si Ben Tulfo. Si Marco Beta. Marco Beta nga. Survey aatras na eh. Galit na galit sa SWS eh. Paano ba naman hindi siya kasama sa listahan ng pagpipilian tapos paglabas ng resulta, nandun siya. Sino ba naman di magagalit? Tama naman siya eh. Diba? Magpapasurvey kayo. Wala ako sa listahan. Tapos nung lumabas yung resulta, number 37 ako. Sira ulo pala itong SWS. Sabi ni Marcoleta. Pumasok si Marcoleta. Ibig sabihin yung survey na itong mga survey firms na ito, palpak. Tapos ito na naman, inuumpisa na naman, ang kay aga-aga naman. Anak ng teteng ka talaga, tanghere. So yan mga kababayan, ako nag-remind lang sa ating mga kababayan, wag po kayong basta-basta maniniwala. Wag po ito ang inyong maging basihan. Ano lang po ito? Ewan ko, katang isip. Ito po ang pinili ng 2,000 na wala pa pong 1% sa lahat po ng botante sa buong Pilipinas. Kaya wala epekto to, mga kababayan. Ayan ako. Huwag po kayong papabudol dito sa inang tanghering ito. Okay, so ilang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.